ila-livestream na itong ICI na to. Kasi alam naman natin, marami sa ating mga kababayan ang umihiling na sana nga naman talaga i-livestream para nababantayan talaga kung ano nga naman ang nangyayari habang nagdidinig dyan sa ICI na yan. Para Congress ba tsaka HOR? Kayo, anong basa nyo dyan, Yayam at tsaka Ka-Coffee? Maganda yung in-announce ni former Supreme Court Justice and Chairman of ICI na si Andy Reyes, no? Reyes ba yun? Andy Reyes, yes. Andy Reyes. Kaya lang yung previous na pinag-usapan natin, ang gusto natin sana is manatiling discreet lang yung hindi para hindi naka-livestream, magamit, no? Para hindi magamit yung mga nangyayari sa investigation, sa pamumulitika o sa pagsira ng mga individuals, no? Dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas, kapag merong makitang hindi pabor sa iyo yung mga nangyayari, gagawin mo ng paraan para masira yung kredibilidad nung proseso, no? Or yung gumagawa ng investigasyon. Pero maganda na rin, no? Para mawala yung agam-agam ng taong bayan na niluluto ang investigasyon, no? Pero sana lang, at tulad ni Makati Business Club Executive Director na si Apang Pin na nagsabi kanina na kung ila-livestream man, sana meron pa rin mga okasyon na maging confidential yung executive sessions or executive session yung usapan para naman na hindi masyadong makasira, no, sa mga private lives ng mga tao. Dahil alam nyo, kahit na merong mga taong involved dito na palagay natin ay may kasalanan, no, meron pa rin silang right to due process. So dapat hindi mawala yun. Lalo na mga Pilipino kasi judgmental di ba? At yung media, syempre, kukunin nila yung portion ng mga quotable quotes. Minsan out of context na. Yun ang isang problema. And ang maganda naman dito, patunay ito na yung ICI nakikinig sa panawagan ng taong bayan. Kasi yung pagiging transparent na yan, yung pagla-livestream na yan sa mga pagdinig, panawagan ng taong bayan yan Ang dahilan naman ng ICI dyan, bakit medyo natagalan? Di ba? Kasi may mga kritiko, bakit ngayon nyo lang naisipan na i-livestream yan? We have to consider yung capability. Meron ba silang facilities para gawin yung live streaming? Mahirap yan. Hindi kagaya sa Senado at sa Congress, medyo matagal-tagal nilang sinet up yan. Siyempre, ilang camera kailangan mo dyan. Tama ka dyan kasi mabilisan ang pag-set up ng ICI. Bago lang ang ICI, so kailangan natin intindihin yan. Patuloy ko muna kayo. Nag-comment dito yung isang katropa nating vlogger, si Tropang Ilonggo, si Asdolo Eric, yan. Shoutout sa'yo. Shoutout. Tropang Ilonggo, tsaka kay Miko Orada II, shoutout. Ngayon, itong gagawin na live stream sa ICI, marami tayong mga kababayan pabor dito. Kung nakikita nyo yung comment section doon sa post na sinabi ka ganina, marami sa kanila majority actually ang puwapay. Pero dahil ng stud natin, kahit ako ayoko nung ila-livestream sana kasi magagamit na naman ng mga politiko yan para magpapansin ng todo, para magpapogi ng todo. Kita nyo naman siguro yung di ba? Dapat hindi kaya pinapalitan. Kahit si Satanas, ayaw yan. Di ba? Kapag nabanggit-banggit na naman pangalan niya roon, sigurado, magdadrama na naman yan. In other words, magiging circus na naman. Magdadrama na naman yan. Alam naman natin yung mga politiko, kapag nabanggit yung pangalan nila, di ba? Todo react ka agad dyan. Pagtatanggol ka agad kahit wala pa namang ituturo na sila yung ibilis. Mabanggit pala yung pangalan, Todo react agad kaya paghahalataan na defensive. Kaya nga sigurado ako dyan, kunyari, ngayong araw na to, mabanggit yung pangalan ng isang politiko. Kinabukasan yan, may PR firm na nagtatrabaho. Sigurado. Kasi may mga resources may PR firm na tatrabaho dyan para i-demolish yung mga sinabi ng mga witnesses at sirain yung mga... Alam mo, yan yung gusto ng mga bayarang vlogger. Yan yung mga gusto nila kasi bakit? Yung mga amo nila, kapag nabanggit yan, buhay yung mga unggoy na yan. Kasi syempre, kapag nabanggit, may trabaho sila. Diba? Kaya hanggat maaari, ayaw ko talaga i-livestream yan para hindi magagamit sa pansarili nilang interest. Ang problema kasi, mayayaman kasi itong mga politiko na ito na magbabanggit. So, may capacity sila na makontrol yung narrative. Diba? Tama yung sinasabi, sir. Kuha ka ng magagaling na PR o maglagay ka dyan 5 milyon, mag-hire ka ng ganitong content creators. Sirain mo na yung tao. Totoo yan. Diba? So sana, hindi natin alam kung magbabago pa ba yung ICI dyan sa kanilang decision. Maski ako ayaw ko talaga na naka-livestream yan. Kasi may proof naman mabilis naman sila kumilos sa kakapagsampa ng kaso. Kasi maganda na yan, magkagulatan na lang, pag nasampa na lang silang kaso, doon nila sagutin sa korte. Diba? Hindi yung habang nag-hearing, inihiring pa nga lang, mabanggit lang yung pangalan, sagot ka agad. Diba? At yung sagot, talaga matinding sagot, hindi lang basta sagot, talagang sagot na nagpapapansin sa taong bayan.
Tanungin natin yung netizens. Ano sa tingin ninyo? Payag ba kayo na gawing transparent o i-live stream itong pagdinig ng ICI? Comment kayo dyan ng yes at kung hindi kayo payag, comment kayo ng no. At bakit? Sa mga ka-BBM natin dyan, gusto namin yung totoong nasa puso ninyo kahit ka-BBM kayo, kahit loyalista kayo o kahit mga bugo kayo na DDS, i-comment nyo dyan kung ano yung nararamdaman ninyo para alam natin kung ano yung pulso ng mga viewers natin tungkol sa bagay na yan. Correct. Ngayon, etong pag-live stream ng ICI, may nakikita dito ng mga eksperto na parang makakasama pa raw. O kasi syempre mape-preempt yung mga, alam mo na, mga investigasyon dyan na pwedeng maging balakid o maging hindi matuloy yung mga dapat imbestigahan dyan. At yung ICI, yung investigasyon sa ICI, hindi pa yan korte. Yung hindi findings na makukuha ng ICI, yan ay gagamitin nila para mag-recommend ng kaso sa DOJ, sa Ombudsman, o hanggang tumakbo na yan ng korte. Ang matindi dyan, pagdating sa Ombudsman, ako na bahala dyan. Pero gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan na yung sinabi ni former retired Justice Andres Reyes na yan, sinabi niya yan sa Senate hearing kanina. Kasi merong hearing ngayon sa Senado tungkol sa batas, no, na magtatayo ng independent commission similar to ICI except that bibigyan na siya ng ngipin. Kumbaga institutionalized na kasi siya. Magiging prosecutorial arm na siya. Correct. Meron na siyang karapatan na mag-prosecute, meron na rin siyang karapatan na contempt. Tapos ibang tao rin yun, ibang tao. Hindi, sila na yun. Oo, kumbaga i-convert lang yung ICI na merong executive order, no? Meron na siyang batas, no, na mas magiging may ngipin sila para i-pursue yung kanilang ginagawa. Magiging pang matagalan na yan. Kasi kung ano lang yan, kung EO lang yan, pag alis ng presidente, wala na yan. Pwedeng palitan niya ng bagong presidente. Alay kapag batas na, mananatili na siya. In fact, si Senator Frank Drilon, no, na isa sa mga resource persons kanina, sinadya siya sa Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent to. Para talaga immediately, itong ICI officials, no, ay mabigyan na talaga ng pangil o may pangil. Kasi para, yung isa ngayon wala no? Hindi makapag-contempt Correct. Maganda rin yun kung meron silang live streaming, tapos meron silang prosecutorial powers, tapos may contempt powers sila, no? At least magkakaroon ng magandang or magkakaroon ng kontroladong atmosphere sa pag-imbestiga ng Kung ngayon sila mag-live stream, tapos wala masyadong pangil, wala, yan, hindi matatakot yung mga circus ulit. O, hindi matatakot. Parang circus ulit. Tignan mo nga yung Diskaya. Ang kapal na mukha, sila pa yung matasang noon na. Hindi na kami makikipagtulungan, di ba? Alam mo ka bakit? Kasi hindi natanggap sa WPP. Hindi, kaya dapat na kayo makapagtulungan kasi makukulong na kayo. Nakita niyo yung CR niyo ron, kalahati lang, kita yung ulo. Yun ang magiging kulungan. Hindi alam na kahit hindi sila makipagtulungan, pwede pa rin silang mapakulong at pwede pa rin silang mas mabigat yun. Pag hindi sila kapagtulungan. Regardless kung interested sila o hindi, uusap pa rin ang kaso. Akala mo sa anak ng Diyos kung makapag-demand Hindi kasi ang daming dokumento na pwedeng makuha tungkol sa mga transactions nila sa gobyerno. Tapos, yung mga projects, andyan mismo ebidensya na yun Correct. Diba? Yung katulad yung projects na nakita ni BBM sa Bulacan na substandard kahit sa bukay, wala nga yun diba? Ano pa kailangan bakit pa kailangan pa yung mag-asawang Diskaya? Ang masaklap lang, napapakinggan ko si Marcoleta sa kanyang interpellation sa budget hearing din. Ang sinasabi niya, parang pinapalabas niya, non-verbatim, yan, kasalanan ninyo hindi nyo pinasok sa WPP, tuloy, hindi na magko-cooperate. Sayang daw. Ikulong na kaagad. Kung ay makipag-cooperate para maramdaman nila kung ano yung hustisya dito sa Pilipinas sa kailangan ng Pilipino dahil sa ginawa nilang pangkulimbat sa pera natin. Ay, panelista, by the way, nakita ko kanina yung video sa social media, yung abogado ng mga Diskaya. Kilala nyo? Sino? Marcoleta ba yan? Exacto. Sino? Si Marcoleta. Yung nag-abogado kay Diskaya, galit na galit sa COA officials kanina. Pero hindi niya rin pinagtatanggol ang mga Diskaya. Sa DOJ. Kunyari naniniwala tayo. Kunyari tanga-tanga tayo, hindi tayo naniniwala. Yung hearing ng DOJ. Kasi actually yung issue niya paulit-ulit Hindi na kamubon Kasi si Remulla, galit na galit siya dyan Kasi sino nagsabi sa inyo na kailangan ng restitution? kanina si Yusek Andres naman ang ginaganon. Tapos nakita ko rin yung COA official nga, mangiyak-iyak na yung COA official kasi babae. Binubuli niya sinisigawan no? Talaga. Yun ang problema sa ating mga senador Pero baka pwede po naman yung i-apply yung
tamang decorum kapag naghihiring kayo sa Senado. Kahit basic good manners and right conduct lang po, magigiting naming senador. Pero alam mo, po ng mga taong hindi nyo po sila sinisira dahil resource persons lang po sila dyan. Pero alam mo, maganda pa rin at si dating sekretary ng DOJ ang naging ombudsman. Parang tandem sila ng Trillanes di ba? Correct. Nakikita mo So may pag-usapan natin kay Trillanes. Dito muna tayo sa napaka-importanting isa pang topic natin, itong pagkakasunog sa DPWH na bigla-biglaan naman kanina, dyan sa Quezon City yan ang sanhi ng sunog na to, nag-short circuit daw yung computer. Hanggang sa lumakita, hindi na naagapan. Pero ang sabi ng mga netizen, sinadya raw yan para masunog yung mga dokumento na pwedeng maging ebidensya sa ginagawang flood control hearing. Pero ang pinangunahan, sinabi naman nung DPWH na wala namang mga dokumentong nakalagay doon kasi parang sa research building na yun. Bureau of Research and Standards. Yan yung malapit sa PDEA, yung pinuntahan natin. Dyan. Agam Road. Yung malapit sa Mount Kamuning na palpak na proyekto ng mga Duterte. Yun, di ba? Yun. Yung malapit doon. MLQU, yung may school dyan, may university na katabi. Likod nila yun. Yun. So, wag po tayong basta-basta magpapaniwala sa mga post na nasira lahat ng dokumento kasi mismo DPWH na nagsabi na walang dokumentong nasira dyan na pwedeng maging ebidensya. And good thing walang nasaktan. Di ba? Walang nasaktan. Kaya po na sinasabi namin dito palagi, itong podcast namin, hindi kami nag-engage sa pag-pedal ng fake news. Kaya sinasabi namin sa inyo totoo, wala daw pong nasunog na dokumento related sa flood control scam. Yan po ang posisyon ng DPWH. Pero nakakapagtaka lang bakit sa dinami-daming araw masunog yan, bakit ngayon pa? Hindi, yung computer. Oo nga di ba? At saka hindi naagapan yun. Hindi natin alam. Diba? Ongoing pa yung investigation. Ang daming bumbero nakapaligid sa Quezon City. Kasi ba't lumala na ganun? Diba? Kaya nga. Pero merong sinabi si Ombudsman Boying Remulla. Pinapaimbestigahan niya yung nangyari. Kasi nga parang highly questionable. At this time na may sunog na ganyan. So yan, statement ng fire incident DPWH. Maliit masyado. Yan, basa yan. Ako na lang. Ako na lang. The DPWH confirms that no documents related to the ongoing investigation into the flood control anomalies were in the Bureau of Research and Standards building that caught fire in Quezon City today. The DPWH BRS is responsible for the conduct of research, studies, pilot testing, and formulation of policies for government infrastructure projects. Initial findings indicate that the fire originated from a computer unit inside the materials testing division that reportedly exploded. No employees were harmed during the incident. An investigation team to assess the fire incident has been deployed and is currently conducting a thorough assessment to determine the full extent of the damage and to prevent similar incidents in the future. Further updates will be provided once additional information becomes viable. Ayan, yun naman pala. So in fairness, hindi siya GPT yung wala tayong dapat ipangamba na mayroong mga dokumento na nasira dyan dahil wala naman rin pala. So dito tayo kay Secretary Boying Remulla na tinuturing ng maraming Pilipino ngayon na pag-asa ng bayan dahil nakikita nila ang isang matapang na bayani dito kay Boying Remulla na kinaiinisan naman ng mga dilis. Binabakbakan Oo. Kasi simula nung upo, itong si Boying parang bisyo na magsampa ng plunder. Dahil alam natin, kailan ba yung kay Singson ng isang araw? Lunes. Monday, si Singson nasampa ng plunder. Magkasunod, Martes. Then, kahapon, si Bongo. Oo. Nasampahan din ng plunder. Anong basa nyo dyan, mga ka-BBM? It's about time. Sa akin, isa dalawang yan, kay Manong Chavit at kay Bongo, matagal lang usap-usapan yung mga issues na yan. It's about time na talagang ipasok siya sa talagang proseso para malaman kung ano talagang totoo. Dahil hindi natin malalaman kung ano totoo kung hindi mo isa-subject sa trial yan. Correct. Doon pag-usapan ang mga ebidensya. At once and for all, settle all these issues. Ang sinasabi ni Bongo, nag-press ko na agad Sabi niya, recycled scripts na naman yan. Kumbaga, paulit-ulit na linyahan na yan ni Trillanes. Kasi nung panahon ni Digong, sinasabi niya na yan. Tapos ngayon, ito na naman sinasabi niya. Ang punto naman ni Trillanes, total, yan ang sinasabi mo, sabihin mo yan sa korte. Diba? Kasi posibleng hindi nag-prosper ng panahon ni Digong. Siyempre, si Digong yun Baka mag-prosper. Tsaka si Martires yun correct. So, wala baka mag-prosper ngayon. Ito ang administrasyon na yan. Ngayon,
patunayan na lang ni Bongo, yung sinasabi niya na yan, doon nga talaga sa korte. Kasi sa on its face, kung titignan mo pa lang, papakinggan mo pa lang si Sunny Trillanes without looking at the documents, talagang meron ng question talaga eh. Correct. Questionable na talaga eh. Unang-una, nung panahon ni Digong, sino ang pinakakaan ng kamay niya? Siya. Si Bongo. Walang nangyayari sa gobyerno nung panahon na yan nang hindi alam ni Bongo or hindi dumadaan sa kanya. Hindi nga makapunta sila sa Sara Duterte, tatlong kakapatid sa Malacanang na hindi daradan kay Bongo. Totoo. In fact, kapag kaya magkaawa yung dalawa ngayon. Correct. Kaya nga nagpapa-appointment pa yung mga kakapatid, no? Na dumadaan kay Bongo bago nila makausap ang totoo yan. Sa reality, bago nila makausap ang kanilang tatay. Ngayon, kung sa kanya dumadaan lahat ng transactions at alam niya lahat ng nangyayari sa buong gobyerno, bakit hindi niya malalaman yung transaction ng kanyang ama at kanyang kapatid sa isang company na ang pangalan ay CLTG, which represents his full name? Christopher Lawrence, ano yun? Tesoro. Go. Baka naman nagkataon lang yun. Hindi, sabi nga, hindi niya daw alam eh. Ang hirap paniwalaan no? Ang tawag daw, tell that to the Marines, di ba? Tell that to the Marines. Ikaw yan. May tatay ka, may kapatid ka, di ba? Yung negosyo ng tatay mo, imposibleng hindi mo alam yan. Alokohan yan. Kasi tatay mo eh. Correct. And ang pinapunto niya kasi, hindi niya madidiktahan. Pero regardless, walang sinasabi doon sa batas, sa plunder law, na hindi mo pwede, na idahilan mo, hindi ko naman siya kaya pwedeng diktahan eh. Two options. Kung ikaw yung negosyante, huwag ka magkontrata sa gobyerno. Ano ba? Kung ikaw yung nasa gobyerno, bawal yun. Umalis ka sa gobyerno. Kaya sabi ko, on its face, may problema na. Kasi meron na agad conflict of interest eh. Umami din. Up to the 4th degree of consanguinity, yung pamilya mo, hindi pwedeng pumasok sa kontrata sa gobyerno. Doon pa lang sablay na eh. Doon pa lang kulong na siya eh. Doon pa lang kulong na siya eh. Kung mapapaniwala pa niya sa kanyang mga depensa, ang mga taong bayan na nakikinig sa kanyang mga press con or sa kanyang mga sinasabi, talagang napakabobo na ng mga Pilipino. Isipin mo 7 billion pala. Almost 7, yeah. Ang kontratang pinondohan ng gobyerno sa kanila at 5.1 billion dito ay award sa unang 2 taon ni Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Kasama sa reklamo ang akusa, ang laban sa nabanggit si Duterte, yung tatay niya ni Bongo, yung kapatid ni Bongo at si Bongo mismo. Kaya itong si Bongo, hindi talagang panic talaga siya kahapon. Alam niya kasi mabigat itong kakaharapin niyang plunder case. Plunder yan. Lalong-lalo na yung bayani ng Pilipinas, si Remulla yung aasikaso dyan. Di ba? Kilala si Remulla, hindi mo masisindak yan. Tama ka, diba? Mabigat yan, tapos meron ka pang ambisyon. Oo. Sa 2028. Hindi kasi, pagkakarinig ko sa mga kaibigan nating DDS vlogger, plano niya talagang labanan si Sara. Kaso, nangyayari to, paano niya palalabanan si Sara? Ang masakap niyan, kung let's say nagpalit na ng administrasyon, wala na si PBBM, andyan pa rin si Boyeng Remulla hanggang 2032. Hindi na malulusutan yan. Mapapanagot sila dyan. Ang problema talaga rito ni Bongo, kapag umarap na sa dyan, kaharap niya na si Boyeng, hindi mo masisindak yan. Kita mo mukha ni Boyeng, seryoso palagi, bihira mo biti. At saka sinubukan na nila, hindi sila nagtagumpay. Yun nga eh. Saka palirista, ang bilis kumilos Bukas umpisa na yung initial, preliminary investigation nung sinampang kaso ng DPWH ata. Alam mo ba kung bakit? Sinabi niya kasi yan, hindi ako nagkakamali kahapon, kailangan yung mga kaso na dadaan sa kanya 60 days lang. Action 2 buwan lang dapat ang itatagal. Ang sinabi niya ganito, 60 days fact-finding, 60 days preliminary investigation. Kasama sa preliminary investigation, yung paghihingi ng side nung inaakusahan correspondent. No? Pero yung 60 days na fact-finding, mawawala na yon kapag yung kasong sinampa, katulad dito kay Trillanes, may facts na. Okay. So mas magiging mabilis. Kumbaga may January kulong na yan si Bongo. Hindi pa. Kasi 4 months yan 4 months yung process na yan. Exciting ka masyado November, December, January, February. O posible March, April, mapapile. Hindi. Maghihirig pa. Posible within the next 6 months. Kinikinikal na yung DDS na nagko-comment dito Posible within the next 6 months. Kasama na dyan yung proseso ng preliminary investigation na binibigyan ng karapatan o due process yung mga respondents o mga akusado. At ito pang balita dyan kaganina si dating Senator Trillanes may statement siyang lumabas, video na etong si Bongo nagpadala daw sa kanya ng emisary na pinapa-atras yung kaso para kay Bongo. Ilan yan? Ilan? 2, 3 beses? Dalawa. Narinig ko 2. Parang tatlo. Ngayon, syempre si Trillanes, alam naman natin, hindi mo yan mababayaran. Sakit nga ng ulo Duterte yan. Yan nga nagpakulong kay Duterte, di ba?
Hindi mo mababayaran yan. Parang si Boying yan. Bayani ngayon ng Pilipino yan. Naalala ko tuloy yung post ni Greco Bellica. Oh. Sabi ni Greco Bellica, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Marami. Sa kanya walang naniniwala kasi talo siya palagi. Remember, sinabi ni Trillanes sa arrestuin si Digong, nangyari yan. Delayed lang ng konti pero nangyari. Sinabi ni Greco Bellica, kaya bukas, maraming babaliktad. Ano nangyari? Siya bubaliktad siya sa kahihiyan. Habang nagsasalita sa EDSA, nagsisigaw, Sara resign. O, di ba? Tingnan mo yung mukha niya ron. Sobrang pahiyang-pahiya talaga sa mga tao ron. O, kaya... balik tayo kay Bongo, no? Kaya pala ang sitwasyon ni Senator Bongo ngayon, meron siyang Damocles swords with emphasis on S, swords, no? Imbis na isa. Kasi on one sword, no, na nasa ulo niya, ay yung ICC warrant of arrest. Another is itong possible warrant of arrest nitong kaso ni Sonny Trillanes. Pinakyaw na, may local, may international. Correct. Pero tingin ko, mauuna dyan yung plunder sa tingin ko tingin ko dyan kasi syempre. According to kay Senator Sonny Trillanes, yung ICC si Trillanes din yun, no? Correct. Sila nag-initiate niyan. Siya rin, no? Sila. Yung kaso, yung warrant of arrest para sa mga respondents dyan, ina-expect kay Bongo next year. First half of next year. Yung kay Senator Bato de la Rosa, next week. Soon, malapit na. Mas mabilis na ko po. Baka next week na yan eh. So, napaka-exciting. Ngayon, punta tayo rito kay bagitong congressman, kay Leandro Libiste. Na inamin ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na nagkamali siya sa pagbintang kay dating DPWH Undersecretary Ari Perez bilang opisyal na umano'y may koneksyon sa mga kontratista. At ayon kay Libiste, mali ang taong nabanggit niya ilang oras matapos magpasa ng resignation etong si Yusek Perez bilang tanda ng kanyang delikadesa. Pero dahil dito, the damage has been done. Dahil dito, etong si Congressman Libiste ngayon, talagang pinagtatawanan ngayon ng taong bayan. Talagang kaliwat kanan ang bumabanat sa kanya dahil naturingan daw siyang congressman, pero puro chismis yung mga pinagsasabi. Sabi niya pa sa isang vlog ko, parang hindi competitive. Daw. Sinabi kasi ganyan. Sinabi ni ganon. So, ganun yung mga batayan. Ganun yung batayan ni Congressman Libiste na kaya nasabi niya yung pangalan ni Yusek Perez. Kaso wala na. Yun ang mahirap huli na. Yun ang mahirap dito kay Libiste kasi mahilig din sa media eh. Chismis eh. Mahilig sa press con eh. Parang si Miao Miao eh. Hindi ako magtataka dahil ang idol niya si Kong Miao Miao. Kaya pareho sila, di ba? Matakaw masyado sa media. Exposure. Kaya ang tawag ko dito sa isa is Boy Press Con eh. Ngayon, may mga nagsasabi sa atin mga kababayan, baka raw may connection itong si Congressman Libiste sa mga Duterte. Tingnan natin itong article na to. Noong 2019, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte ang Republic Act number 11357 na nagbibigay ng 25 years na prangkisa sa kumpanya ni Libiste na Solar para sa Bayan Corporation. Wow, lakas Pinayagan niya ng batas ang kumpanya na magtayo at magpatakbo at magpanatili ng mga micro-rigid system na iba't ibang micro-grid na system na iba't ibang bahagi ng bansa. So yung company ni Libiste na napakalaki na yan yung nagpayaman sa kanya na todo, binigyan pala ng prangkisa ni Duterte ng 25 years. Kaya maraming nagsasabi na babayaran ng politika etong sinasabi ni Libiste na parang nagbabayad daw ng utang na loob sa Duterte. Parang sinasabi ng maraming... Yan sinasabi ng taong bayan yan. Yung mga sinasabi may conflict of interest. Yan. Yung nanay niya ay nasa Senado. No? Although, I have to tell everyone na yung nanay niya nag-abstain sa votation. Nag-abstain sa votation tungkol sa batas. Pero, the fact na nandun ka sa Senado, syempre, may influence ka pa rin, di ba? Kausapin mo yung katabi mo. Nanay is nanay. Yun ang hindi na natin malalaman. No? Pero, ang fact of the case is, nag-benefit yung kumpanya ng anak niya at nagkaroon siya ng bilyon-bilyong salapi. Salapi. Kasi mahirap makakuha ng prangkisa, 25 years yung franchise net.
ABS-CBN lang di ba? Bumagsak yung entertainment industry dahil hindi na-approve yung prangkisa. Ganun din. The way na magpapa-approve ka, kinakailangan mo ng mga lobbyist dyan Kailangan mong pagapangin yung mga galaway mo dyan para ma-approvehan yung prangkisa na yan So, in other words, ito pa lang si Boyce Prescott ay hindi rin pwedeng totally magmalinis din, no? Sa tingin ng maraming Pilipino, no, na masyadong malinis siya or talagang above everyone else siya, no, pagdating sa politika. May mga professors ako, kine-question din nila yung yaman ni Leviste. Dahil daw, batang-bata pa yan, di ba? Bakit siya nagkamkam ng ganyan napakalaking halaga? Di ba? Tatay niya. Sino ba tatay? Nadawit din sa niya. Nadawit din sa anomalya. Di ba? So hindi mo masasabi na malinis yan. Nakalaya na ba yung tatay niya? Hindi pa, no? Parang patay na. Namatay na. Yun yung preso na nagpabunot pa ng ngipin na nakalabas. Yun, di ba? So ngayon, etong si Leviste, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung ang tingin sa kanya, parang pumapanig doon sa kabila. Kasi nga, isipin mo, nagbitaw siya ng salita na naging sanhi ng pagre-resign ng isang magaling na undersecretary sa makakatulong kay Vince Dizon para at least kahit paano mapabagal yung pagtanda ni Secretary Vince. Actually, palerista, parang kahit si Secretary Vince Dizon, parang tinry niyang siraan sa sitwasyon. Ay, hindi niya kaya yun. Hindi niya kaya yun. Siyang masisira doon. Kaya nga, yun nga nangyari. Diba? Siyang masisira. Diba? Siyang nawawalan ng kredibilidad ngayon kasi no, mahilig siya magpa-press con nang wala naman siyang ebidensya kundi baka daw sinabi niya. Diba? Diba? Pero mahirap walang ebidensya Wala Yun, alam mo yung ini-interview nga siya ng reporter habang ginagawa ko yung vlog ko. Tinitingnan ko yung mukha niya habang nagpapaliwanag na alam niya na sa isip niya, nasasabit siya. Kita mo hirap na hirap siyang magpaliwanag. Diba? Hirap na hirap siyang ipaliwanag. Kita mo na merong hirap na hirap siyang magpaliwanag na kung saan galing at nasabi niya si Aray Perez yung kontraktor. Sabi, marami kasi nagsasabi sa akin na Tapos masakit pa, yung drama pa, nasa gitna ka ng press con, sasagutin mo yung tawag. Diba, pwede mo naman silent yan Kung mag-excuse ka sa media, lumabas ka kasi mag-usap ka. Yan ang napala ngayon itong si Boy Prescott. Nagaya siya kay Meow Meow na napapahiya ngayon na imbis na hinahangaan dapat to Yung una, maganda yung entrance niya hinahangaan to Ngayon pinagtatawanan na lang. Kung tutusin talagang kahanga-hanga Bakit? Napakabata nito nung may-ari ng isang renewable energy company, di ba? Using solar, no? Tapos talagang napalaki niya yung kumpanya hanggang sa may benta sa grupo ni Manny V. Pangilinan, no? At dahil sa pagkakabenta, he's now a billionaire at the age of early 30s, no? So talagang kahanga-hanga. Kaya lang kung ganitong way or paraan niya, no, para mas lalong sumikat o para mas lalong magkaroon ng kapangyarihan, ay mali ang ginagawa niya. Mali, wrong move to ako sa kanya. Kung ganyan na siya kayaman, hindi na siya dapat pumasok diyan sa mundo ng politika. Yun ang tanong, bakit pumasok ka pa? Baka lang. Kasi gusto rin makatulong. Baka lang gusto magpapansin. Gusto makatulong. O gusto protektahan ng dapat protektahan. Ganun naman yung mga yan Ba't ka tumakbo? Para makatulong. Sarap chinelasin kagad yung mga ganyan sa amin. Pagkampanyahan, ang daming maaasahan, ang daming malalapitan. Ang hirap naman hanapin. Kasi naawa siya sa tao bayan. Oo, di ba? Yan ang problema dito. Para din pala yan. Hindi ka mawawala pero hindi ka rin magkakaroon. yan ang problema dito kay Leviste. Kung paano niya hahawiin yan para maging positive yung sa kanyang sa side niya. Ang haba ng tuwing, basahin din natin yun, no? Yung isang mahaba. Nag-effort yung mahaba. Yung isang mahaba. Si Mike, yan. Sige yan, basahin mo yan. Naku, patay tayo. Sige, Mike Puso, no? To be fair to Vice President, hindi ba dapat sumagot din ang Presidente saan ginastos ang 27 billion pesos na confidential funds? Gaya ng Vice President, dapat sumagot din siya dahil sa ulat na nakalap namin sa Malacanang, kahit piso walang natira sa 27 billion pesos na confidential funds ng Presidente. Nakakaduda ata na ultimong piso walang natira, nasimot. Ano yung tira? Dahil sobra namang tinago na lang. Tapos next year ulit, another mas mataas na pondo. Tapos yung tira, tinago na naman. Paano nangyari yan? Unang-una, DDS script po yan. Fake news po yan. Wala pong 27 billion pesos na confidential fund. Pangalawa po, kung meron man confidential fund o pondo ang isang presidente para sa isang taon, dapat po talagang ubusin yun. Yun po ang purpose ng pagbabudget. No? Kasi kapag hindi po naubos yung budget na yun, mapubabalik po sa National Treasury yung budget. Tanga rin ito nagtanong no? Isipin mo naman ng presidente Nakita mo naman siguro yung trabaho ng presidente. Kumpara mo sa travel lang nung isa.
'Di ba? Tsaka presidente 'yun, hindi. Sa kapalirista, walang sinasabi ang COA auditors o ang COA na merong nangyayaring hindi maganda sa confidential funds. Pondo ng Office of the President. Kasama na yung confidential funds. O bakit naman siya sasagot? Correct. Mag-explain. Ang presidente at vice-presidente, napakalaki ng pagkakaiba. Diba? Anong ginagawa ng vice-presidente? Wala. Gala-gala lang ang presidente. Sira rito, sira doon. Control niya lahat yan. At wala siyang records ng manumalyang paggasta ng confidential funds. Si Sara Duterte, malinaw na malinaw. May mga testimonya sa investigasyon sa House of Representatives. Diba? Kung gusto niyo mapasagot, sampahan nyo rin ang kaso. Dali lang na magsampa. Okay lang yun. Welcome ng ating Pangulo yun. Sampahan nyo ang kaso. Madali lang magsampa ng kaso. Ang problema lang, pagtatawanan lang kayo ng taong bayan. Oy, best friend nung Mike, si Giovanni Perez, 3 bugok. Pasikatin nyo nga po siya, 3 bugok. No? Ang gwapo naman namin maging bugok. Kung bugok kami, ano pa yung mga dilis? Di ba? Cameo. Si Mike Uso, ano masasabi niyo sa 22 classrooms ng 2025? Kasi ni panahon daw didigog, napakaraming classrooms. Ano maraming classroom doon? Yung pabahay nga niya, talahib na yung tumutubo eh. Diba? Ang tanong dyan, gusto nyo ba construct ng construct, alam nyo ninanakaw, alam nyo nang may mali, itutuloy pa rin yung mga projects na yan? Siyempre kailangan i-assess. Magulo ang DPWH, nag-change ng leadership. Kailangan basahin niya ng maigi, i-review yung mga projects na yan, mga kontrata na yan. Hindi yung ura-urada ka lang. Kasi kumbaga yung butas ng drum, ng resources natin, lalaki pa yung butas. Yung mga kontratista ay hindi na makakapagdami. Kung na-blacklist na sila, hindi na sila muli pa makakabalik. Kasi aminin natin, kapag na-blacklist, magpapalit lang ng pangalan yan. Balik na naman yan. Correct. Kapag yung may-ari, na-blacklist, papalit lang na may-ari, balik na naman yan. Dito sa ginawa ng Secretary Amena Pangandaman ng DBM, hindi na yan mangyari. Kasi kailangan may full disclosure. Halimbawa, ikaw, bidder ka, kailangan mong i-declare sino yung may-ari ng kumpanya. Sino yung totoong may-ari? Yung totoong may-ari. Kasi ang ginawa ng mga diskaya, example, si Company A, ibang pangalan, di ba? Mga kasambahay ata yung board members eh. Si Company B, ibang pangalan na naman. Si Company C, pero lahat, isa lang ang mayari. Mga diskaya lang, naabuso ng sobra. Ang pinapalitaw rito ni Secretary Amena Pangandaman, ipalitaw talaga kung sino yung pinaka-may-ari. Correct. Hindi yung pinakadami. Ito yung talagang layunin ng batas na to, na talaga namang pabor na pabor sa ating mga Pilipino, para naman yung makakasigurado tayo na makakatanggap ng mga proyekto sa gobyerno, mga totoong lehitimong kaya siguro company. yung 15 corporations or lahat ng kasamang corporations doon sa mga flood control scam na to ay talagang hindi naman makakasama. Hindi na sila pwede dito. Correct. No? Hindi na sila pwede sa bagong mga kontratang papasukin ng DPWH. Palagay ko naman, yun ang sisiguro din ni Secretary Vince Dizon at ni Secretary Amena Pangandaman. Sige, ikaw muna. Ang maganda kasi rito, itong si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Amena, bata pa sila, tandem na sila. Correct. Kumbaga, kabisado nila yung kilos ng bawat isa. Kaya ngayon, nakikita natin, nagtutulungan sila para may saayos itong gobyerno natin sa utos sa kanila ni PBBM. Pangatlong release ko na yan bukas. Isa pa, ang maganda dito, tatamahin dito yung mga politiko, mga congressman na nagdadivest lang. Kasi kanya rin yan eh. Sa company niya rin yan eh. Nagkataon na na-elect ako, hindi ako pwede nakapangalan dyan, nag-divest ako. Diyan, kailangan i-declare mo rin yan. Ang hindi ko lang alam, dahil hindi ko pa nabasa yung batas na yan, kasama din ba yan yung hindi pwede yung mga katulad ng sitwasyon nung kay Bongo na yung tatay o kapatid or yung pinsan, hindi pwedeng pumasok sa kontrata. Nasa batas yun, pre. May existing law. May batas na tayo. May existing na tayo. Kumbaga pagpapalakas lang ito. Technically, bawal talaga yun. Ang tira talaga rito yung mga dami company. Yun talaga. Yung mga huwad na owners na talagang hindi na dapat talaga makakuha. Saka yung blacklisting, no? Yan ang pinaka-ano rito. Palit pangalan, palit ulo. Yung kay Bongo naman, talagang pakapalan na mukha yun. Kamag-anak mo. Emphasize mo nga yun, ka-copy. Sige. Sa ilalim po ng NGPA, hindi nagagana yung mga dating style. Mga dating diskarte ng pandaraya. Halimbawa po, yung palit pangalan. Magpapalit po ng pangalan ng kumpanya. Halimbawa, na blacklist ka, papalitan mo lang yung pangalan mo. Next po yung palit ulo, magpapalit po ng nominal na pinuno. O yan, pwede mong gagamitin yung kasambahay mo, gagawin mong board member. Hindi na pwede yan. Yung dami company owners, yung mga huwad o yung mga tagong may-ari, hindi naman talaga sa kanya yan, pero kakausap ng ibang tao, ipapangalan sa kanya. Copy, check yan. Tatlong yan sa ginawa ng Diskaya. Lahat yan ginawa nila eh. Correct. No? Talagang tailor fit sa mga katulad ng mga Diskaya itong bagong batas. Tapos kasi mga Diskaya Tapos maging state witness. Correct. Hindi pinagbigyan. Hindi na kami makapag-cooperate. Kulong na kaagad yan.
Sila pa yung mayabang. Oo, di ba? Tama lang talaga yung ginawa ni Vico Soto rito sa mga to na talagang nabulgar yung buhay nila dahil kay Mayor Vico Soto. Yan, batay sa... Batay sa 2023 study ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office, 65.8% ng mga bidders sa public procurement ay may mga iisang tunay na may-ari. Biro mo yun, 65%. So, technically, 30+% ang medyo maluko-luko. Dahil dito, mas lalong kinakailangan ng ganitong hakbang para putulin ang koneksyon at sabuatan ng mga bidding process. Ang problema ibig sabihin, mas mataas, 65%. Ang talagang... Loko-loko. Isa lang may-ari. 30% lang. 35% lang yung matino. Mas matindi pala yan. Ang NGPA ay kinikilala bilang pinakamalaking hakbang kontra korupsyon sa bansa. Isa itong pinagsanib na bersyon ng Senate Bill 2593 at House Bill 9648 na parehong layunin ang pagtanggal sa mga butas na at kahinaan sa kasalukuyang procurement system upang ito ay maging mas matipid, mabilis at epektibo. Correct. Ang dami kasi loopholes na existing procurement law natin. Ngayon pa lang, i-congratulate natin yung maganda nating secretary, Amena Pangandaman, at yung sidekick niyang si Yusek Hope Goddess. Tapos itong batas na to, i-match mo pa sa pang-apat na reels na yun. Another project or advocacy nila tungkol sa DIME, no? Project DIME. Yung monitoring? Ikaw wala ka pag-release. Yung Project DIME, isasama mo din sa new procurement law na to, no? Talagang makakabuti ito para maiwasan na yung mga ghost projects, no? Topic natin ito mamaya pero isingit ko na lang din. Yung sinasabi ng business community na hinihimok niya yung administrasyon, di ba, na higpitan pa, patindihin pa yung laban kontra korupsyon. Ito ilang move lang yan na sagot yan doon sa kanilang panawagan na higpitan pa. Yung pagiging mas transparent natin, institutionalize yan, batas yan Isang solusyon yan o isang response yan doon sa panawagan ng business sector. Sabi rin ng PCCI na gawin silang watchdog sa anti-corruption. No? Kung mga nagpe-presenta sila na sila titingin sa mga public works projects para siguraduhin hindi na maulit yung nangyaring flood control scam na yan. So, department, hindi, segment 2, sa'yo pala yan. Oo nga Okay, papunta tayo sa pangalawang topic natin. Mamaya kami magpapasa ng comment after ni Yayam. Ang Department of Public Works and Highways ay magbubukas ng 1,993 na bakanting posisyon at bibigyang prioridad ang promotion ng mga kasalukuyang empleyado. Kaya nga nag-post ako kahapon Hiring! Oo, sana nga, bigyan nyo naman ako ng recommendation. Recommend nyo ako kay Secretary Vince Dizon, mag-DPWH na lang po ako, di na lang magbablog. Baka sakali naman, yumaman ako. Ano sa palagay mo, Palerista? Kahit tinapos ko PT, mag-apply na lang ako dyan masahista ni Vince. Hindi pwede. Kakopi, Actually, kaya dumami yung hiring na yan kasi maraming natanggal. Maraming kinasuhan. Maraming kinasuhan. At maraming nag-resign. Maraming makukulong. Maraming kusa nag-resign. So maraming bakanting items. Yung 1,900 na yan, mga items yan mga plantilla items yan. Pero ang sinasabi ng DPWH, ipaprioritize natin yung mga job order, mga COS na matagal nang nandiyan sa DPWH. So ibig sabihin, yung mga regular na nasa baba, na hindi corrupt at nagpe-perform na maayos, ipopromote. Yan ang sabi ni Secretary Vince. As long as qualified. Ipopromote. Tapos, kung kailangan pa, yung mga bago, yun, pasok na. Tapos, sa pagpasok ng bago, ipaprioritize din muna yung mga job order yung mga nasa loob para magkaroon na ng security position. Sa mga kababayan, isipin natin alam naman natin na talagang maraming mga loko-loko dyan sa DPWH. Pero hindi po lahat. Naniniwala tayo na marami rin talagang matino po dyan na dapat ma-promote. Yung mga natira dyan na mga empleyado, yan yung mga pinapaniwalaan ng mga matitino na wala dapat ikatakot kahit anong investigasyon kasi hindi lalabas ang pangalan nila parang si BBM. Hindi natatakot na hindi kahit kailan yung investigasyon flood control hindi dadapo sa pintuan ng Malacanang. Correct. So yung mga natitirang empleyado dyan sa DPWH, yan, pagkakataon nyo na yan. Sabi ni Secretary Vince, applyan nyo yung mga posisyon na akala nyo, pwede kayo, qualified kayo. At isa pa, isang sinabi doon ni Secretary Vince Dizon, yung mga dahilan kung bakit na-delay yung sahod ng mga job order, tatanggalin. Ganun? Hindi dapat ganun Kawawa naman sila, di ba? Job order na nga sila. Wala nang benepisyo yan. Wala na nga security of tenure, wala nang ibang benepisyo tulad ng mga regular, na-delay pa yung correct. Yung tatay ko, alam niyo, kung simulang bata ko, 35 years sa MWSS, never na-delay ang sweldo sa kanila.
Oo, sa Ang MWS ay GOCC o GOCC. Lagi advance nga lagi, minsan 1-2 araw advance eh. Every week pa sweldo yun, cash pa yun ha. So, wala talaga dahilan sa gobyerno. Kasi nga, pag natalo sa casino, syempre delay talaga yung sahod. Ayun sabihin, ginagamit muna sa casino. A matter of administrative requirements na hindi napapasa. So may nagpabayad dyan. Kasi ako, 12 years din akong contract of service. Hindi kayo nade-delay sweldo? Hindi kami nade-delay. Pero ang turing sa amin, second class citizen. Oo nga. Regular, plantilla items ka, COS ka, tapos may job order ka, third class na. So hindi kami nibigyan ng prioridad, which is hindi dapat. Kasi yung ginagawa ng JO, almost the same din naman sa ginagawa ng plantilla items. Yun lang, hindi ka binibigyan ng priority. Nakita ni Secretary Vince yan, hindi pwedeng ganyan yan. Tanggalin natin yung tao nagpapadelay dyan. Ayan, may surprise kami sa inyo baka sa mga susunod na podcast natin, ma-interview natin si Secretary Vince Dizon. Akala ko nasa DPWH. Kaya mag-comment na kayo, mag-message kayo rito sa Salamat PBBM kung anong gusto nyong itanong namin kay Secretary Vince Dizon. So ang dami pala nating mga possible guests sa pagsusunod na linggo. Yes, marami. Ang possible guest po namin sa mga susunod na linggo, si Secretary Vince Dizon, si Dar Secretary, yung magaling na Secretary na Estrella. Yes, yung pinakakatiwalaan ni PBBM. Darling Conrad. Si Darling Isa pa, Conrad. si Trillanes. Senator Trillanes. At si Housing Secretary Jose Aliling. No? Yan ang mga naka-line up sa aming show sa mga podcast sa mga susunod na Siyempre si BBM sa susunod na yan, pag bago na siya bumaba, kami yung huling i-interview sa kanya. Malay mo, hindi posible yan. Malay mo, sa galing natin na to. By the way, layon ni Secretary Dizon na bigyan ng patas na oportunidad ang lahat ng manggagawa sa DPWH. Lalo na ang mga matagal lang magsiservisyo, ngunit nananatiling job order lamang. Kasi totoo yan eh. Problema yan sa mga government agencies. May mga plantilla items hindi pinupunuan. May pabaya dyan admin, pabayayan. Kung sino yung placement board, pabayayan. Yung mga HR, gano'n. Kasi nire-request nila yan, may budget yan eh. Pero dahil sa kapabayaan nila, hindi napupunan yung bakanting posisyon. Yung Pasig, Bigliang, Buhay Muli, Phase 4, yun inaugurate nung Sunday. Kaso maulan eh. Kaya doon lang kami sa loob ng Metropolitan Theater nagkaroon ng speech si Pangulong Bongbong Marcos. Mahaba na yung Esplanade. Mula doon sa Intramuros, ang haba na. Hanggang doon sa Aroseros. Oo, ayoko nang lakarin yun. Hindi, maganda yun sa jogging. Swerte yung mga nakatira dyan, masarap mag-jogging dyan. Kakopi, palerista kakopi, napakaganda. No? Sayang nga at umuulan at di kami nakaikot. Pero nung pinapanood namin si BBM, si Flam at yung ibang, si Mayor Isko Moreno at iba pang opisyal na binabaybay nila yung 530 meters. No? 500 na yun? Yes, 530 meters, almost 1 kilometer na. No? Ay, mahigit 1 kilometer na. No? Ay, di. Kulang-kulang. Mahigit half kilometer. So, yun yung precise na ang nagawa. No? Kaya napakahaba na rin simula nung phase 1. No? Napakaganda. At alam niyo ba, meron ng bagong ginagamit na equipment sa pagkukuha ng basura. Yung Clearbot? Yung Clearbot. Nakita rin namin, ang ganda. Ang nagpapatakbo doon, solar. At saka AI yan. AI. Walang tao. Napakaganda, no? At ang maganda sa machine na yan, kasi nakikinig ako ang maganda sa machine, ang sinasabi, kaya niyang i-identify yung uri ng basura. Ihiwalay niya yung plastic. Correct. Ihiwalay niya yung mga sirang furnitures o kung ano man yan. Ganun siya. Nakakatawa. High-tech. Tapos kung di ako nagkamali, tumulong sa atin para ma-implement yan, ADB, Asian ADB, Development Bank. Kaya, yan lang ang gagawing technology para siguraduhin na ang Pasig River ay laging malinis. Alam mo, sa ngayon, parang nakakatakot pumunta dyan sa Pasig Esplanade. Sa sobrang dami ng tao. Diba? Lalo pag Biyernes, Sabado, Linggo, nako, sus, grabe, hindi mahulugan ng karayom. Samantalang sa Dolomite, wala na namamasyal. Sa ngayon daw, papalerista, 5,000 to 7,000 a day na tao ang pumupunta dyan. Ang dami niyan, ha? Ayun na nga, ang dami nga masyadong tao. Ang kagandahan dyan, maraming negosyo. No? Street food. Oo, maraming negosyo na nakikinabang. No? Maraming tao na employ nang dahil dyan sa ating Pasig River. At may isa pa silang i-activate dyan yung MV Dalaray Di ba? Yung transportation yan dyan sa Pasig River, di ba? Totoo yun. So mas mabilis sa biyahe, mababawasan na yung traffic. Siyempre, iba, imbes na magbabaylan ka, yung gagamitin pa na ferry na yon ay electric vehicle. That's locally designed. Correct. Galing ha. So ito mga ka-BBM tandaan ninyo itong proyekto na to nangyari dahil sa paunguna ng ating magaling, matalino na First Lady Lisa Marcos. Natandaan natin, 3 phase po yan. Yang pang-4 na phase, kabubukas lang nung linggo. Tama ba yan? Linggo? Yan, kabubukas ng linggo, mahabang-mahaba na po yan na maganda yung itsura.
maraming presidente na, gaya nga nung sabi, maraming presidente na nagtangka na pagandahin yan, kaso hindi nga nagawa. Kasi wala silang first lady na kasing active ni First Lady Lisa Marcos. Nangungulit, no? In fairness, pinapurihan siya ni PBBM sa speech niya, no? Talagang isa sa key drivers kung bakit naging successful yung rehabilitation dyan, si First Lady. Hindi masisisi si Pangulong Bongbong Marcos na hangaw sa asawa niya eh. Kasi tingnan niyo yung ginawa niya sa PICC. Correct. Di ba? Napakaganda ng PICC ngayon. First Lady rin yan. Itong Pasig River Esplanade, no? Simula sa phase 1 hanggang phase 4, talagang mapapawaw ka na lang talaga sa ganda. At sa pagiging, sa bilis at sa pagiging efficient ng sino ng parangal niya. May parangal yan na nakuha sa sa buong Asia. Sa UN ata nagbigay ng awards. UN ang nagbigay ng award, tapos ang Asia ang pinaka niya. Nakita ko yung pinaka-plano niya nung ginagawa pa lang yung phase 3. Aabot yan doon sa may Makati. Wow. Yung sa may dating Colgate doon na pabrika. So tama ba? Hindi ako nagkakamali. Around 18 kilometers. Pwede. Yan. Pero doon banda sa Makati, hindi na siya yung parang Kastila yung design. Hindi na. Igagaya nila doon sa Makati na modern. Yun maganda. Diba? Parang may mga bar, may mga... So may transition. Kasi yung Manila, medyo old city style. Historical. Kaya ganun ang design. Tapos papalapit na Makati, magiging modern. High-tech na. Napakagaling din naman. May mga dinadaan na Ayala Bridge, dadaan ka dyan. Makita ka dyan kasi nagkakaroon sila extension Halimbawa ito yung Pasig River, di ba? Lalagyan nila ng sidewalk yan May kinoconstruct sila dyan, pero maliit lang. At tama naman ang utak ni First Lady. Ayun na nga At maganda, gastos ng gobyerno yan. Ay, hindi gastos ng gobyerno. Kasi pribadong sektor ang nagpo-pogi bakit yung Dolomite ba? Sino may gastos doon? Gobyerno. Sayang na ngayon. Sayang. Diba? Sayang na ngayon. Pare-refill. Tatambakan, aagusin. Takang project lang Diba? Nasayang yung pera Puso mo. Gabi na. Good news. Kasabay po niyan, inanunsyo din ng presidente, nakikita niyo yung Intramuros Golf Course. Ang lawak yan, di ba? Ang lawak. Doon din yan. Sa Maynila. Gagawin na siyang park. Swerte ata ni Yorme Isko ngayon. Laging kasama si... Oo nga Bakit kaya? Ang dami nilang projects Sabihin mo na kaya para mapagalitan ka. Palabiro lang po si Paladista. Wala po yun. Talagang siya na kasi mayor. Nagkataon pong dalawang visionary and modernizer leaders po na kaya lagi sila magkasama. Nagkakapareho ng kanilang iniisip. Kabyo ka agad. Nagkakapareho ng kanilang vision para sa Manila. Nagkataon naman na talagang gusto ng Pangulo Bongbong Marcos yung nire-recommenda ni Mayor Isko Moreno. Kaya sinusuportahan niya yung doon ba sa golf course, ano magagawin doon? Gagawin siyang public park. Kasi ngayon, mayayaman na nakikinabang doon Yung museum yun, di ba? Yung wall, yung Intramuros wall. Kasi palirista ilang piraso lang nakikinabang ngayon. Mayayaman lang. Tama nga naman doon. Tsaka maliit na lang yun. Si Yorme Isko, gamitin na para sa mas maraming tao makinabang, di ba? Nako, ang ganda ng Maynila kapag natapos yung plaza na yan, yung golf course na i-convert ng plaza. Meron pa. Ano? Isa pa. Hindi, teka muna. Bago tayo mag-move sa iba. Yung Arroceros Park, di ba? Yung para kumbaga last lang. Ano tawag doon? Last lang of the Philippines. Last lang of the Philippines, no? Talagang kasi green. Alam niyo ba, yung lugar na yan, iba ang temperature ng lamig diyan kumpara pag lumabas ka na sa park. Proven yan. No? Mas mababa dahil nga ang daming puno. No? Napakalamig. At napakaganda na ngayon. No? Kung makikita nyo kanina, yung pinakita na picture. Ayan, yung picture na yan. Or video, no? Ang liwala sa nakapunta ka na ba dyan? Natatanan niya natin galing City Hall papuntang Quiapo. Diba, pero hindi ko pa siya napuntahan nung si Yorme ng mayor. No? Napakaganda. Kaya one of these days, punta tayo dyan mag-content. Yan yung katabi ng Met Museum ng Metropolitan, di ba? Yes. Na-renovate na rin. Maganda. Napakaganda, no? May mga puno ba doon? Di ba flyover yun? Hindi. Yung nasa right side. Para siyang mini forest. Kasi yung dinaanan mo, papunta Santa Cruz, galing ka City Hall, di ba? Yung right side, papunta kang Quiapo. Yung may flyover dyan, papuntang Santa Cruz yun. Para siyang mini forest palerista. Kaya since si Yorme, alam niyo naman na talagang yung mga plano niyan, napakaganda talaga, no? Gusto talaga niya mapagandang buong Manila. Kaya yan, plus yung Intramuros Golf Course na gagawing plaza na lang, no? Para sa mas maraming tao na makinabang. Napakaganda. Hindi lang yan, meron pa. Itong Plaza Calderon dyan sa Binondo.
At yung underpass dyan sa Loton, naku po, bata pa lang ako, dumadaan ako dyan sa Loton underpass. Sa Maynila na naman yan. Sa Maynila din. Dati kasi daming mga dyan natutulog, mga informal settlers. Yan, pagaganda yung dapat talaga dyan sa Maynila maraming tourist attraction dyan kasi para hindi lugi yung mga turista pag nagpunta rito. Pag nagpunta kasi rito dyan sa Luneta tsaka Intramuros lang, lugi. Pero may tanong, si Mildred Ramos, bakit sa dami ng projects ni PBBM, lagi sinasabi ng mga DDS, wala daw project ang Pangulo? Ganon kasi pag nakakulong yung kulto. Lahat bitter sa nakakulong. Ikaw ba naman? Membro ka na ng kulto, tapos grade 3 ka na. Walang project, pero panay naman punta ng Esplanade, di ba? Hindi kaya nahihiya yung mga ogang dyan pag naglalakad sila kasama pamilya nila dyan, di ba? Hindi kasi sinasabi nila kay Digong daw project Paano kay Digong? Yung Dolomite Beach. Tama nga. Oo, yung Dolomite Beach yung kay Digong na wala nang pinagtatawanan na lang ngayon. Kakopi, walang project tapos nakikipag-away sa ospital kapag hindi in-apply yung zero balance billing. Oo, di ba? Nang isang araw may business community, di ba? At ang hinihimok nila ang ating presidente na paigtingin daw po yung laban kontra korupsyon kasi sunod-sunod yung mga anomalya issue sa flood control at kung ano-ano pa. Ang presidente, at tulad ng sinasabi ng palasyo ni Yussi Claire Castro, may mga ginagawa na po ang ating gobyerno para labanan itong korupsyon na ito. Unang-una, yung pagbubulgar pa lang ng korupsyon kung saan involved yung ilang mga mambabatas at yung pagtatayo ng ICI. Napakalaking bagay po yan para imbestigahan at mapanagot ang dapat mapanagot. Isa yan sa mga hakbang na totoo at sincero ang administrasyon na ito para labanan ang korupsyon. So yung panawagan ng business community, ginagawa po yan ng ating administrasyon. Kaunting tiwala pa, kaunting pasensya pa dahil mapapanagot natin yung mga dapat mapanagot. Anong take nyo dyan? Ayan. Ako, pabor ako dito sa mga negosyante na to. Kasi syempre, etong mga to, ang una talagang tatamaan kapag bumagsak ang ekonomiya natin. Kasi syempre sila yung mga negosyante. Sila yung mga naumunan, sila yung mga negosyo rito sa atin. Kaya, maganda yung ano nila ha, at least nasa panig sila ng katotohanan. At hindi bastos. Oo, nasa panig sila ng katotohanan. Yan ang malaking problema dyan ng mga dilis. Ang ano ko lang, yung parang strongly worded masyado yung kanilang statement wherein more than 30 na business groups ang nakapirma sa kanilang statement. At since ang nabasa ko ay nilabas sa bilyonaryo na alam naman natin medyo parang mukhang galit sa administrasyon, no? Talagang hina-highlight, parang sumisigaw ang statement. Alam mo yun, kapag meron kang nabasang mga statement na parang sinisigawan ng ating administrasyon o nagagalit sa ating administrasyon. Which sa tingin ko, hindi naman deserve ng ating Pangulo o ng administrasyon. Dahil una-una, siya ang nagsiwalat ng flood control scam na to. No? Siya nagsiwalat ng flood control scam, siya nagsiwalat ng 15 contractors, siya nagsiwalat kung magkano inabot nitong mga projects na to. Siya gumawa ng ICI, siya nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na kalabanin itong mga scammers na to. No? So, parang hindi naman deserve ng Pangulo na parang ang bagal ng nangyayari. Where in fact, ang gusto lang ng Pangulo ay dumaan sa tamang proseso o due process. No? Hindi naman tayo dapat mainip. Ilang linggo pa nga lang po ang ICI, wala pang isang buwan. Yung kay Napoles ba, ilan yun? Nako, bago nakapagpakulong yung kay Napoles, umabot po ng 11 months. No? Ngayon nasa first month pa lang tayo. Sabihin na natin, simula July 28 na SONA. O ilan pa lang ngayon? 2 buwan. August, September, October. O 3 months. Napakalayo pa naman nun sa 11 months. No? So, pero hindi ko naman sinasabi na dapat magpakulong ang present administration ng within 11 months din. No? Sa nakikita ko ngayon, within the next 3 or 4 months, meron ng mga makukulong. Dahil ang bilis pong kumikilos na ating secretary ng DPWS, Vince Dizon, at ni Ombudsman Boying Rimulya. Kitang-kita naman po natin yan. Katulad nga kahapon sa press conference ni Boying Rimulya, sabi niya na tomorrow, Thursday, magsisimula na ang preliminary investigation dun sa mga kaso na sinampa na sa kanila. No? Kaya, dapat po, na magkaroon naman tayo ng konting pasensya. Pasensya pa. At intindihin nyo na ang Pangulo ay hindi pwedeng magpakulong na lang basta-basta nang hindi dumadaan sa due process ang mga akusado. Kung itong mga business community na yan, kumbaga parang better version ng pagrarally ng mga DDS sa kalsada, di ba? Yes, na iparating ninyo yan, pero ang sagot ng presidente dyan, yung hinaing ninyo, ina-action na namin yan. Manggalaiti kayo,
kung hindi namin ina-actionan yan. Di ba? Yung pag-establish ng ICI, malaking bagay na yan. Yung pag-launch ng sumbong sa Pangulo.ph, binibigyan ng platform yung ating mga kababayan na magsumbong kayo. Enabler ang ating presidente dyan, magreklamo kayo, tutulungan namin kayo, inspeksyonin namin yan kung totoo yung reklamo nyo. Yun lang magandang indicator na seryoso itong administrasyon na to. Kaya pasensya pa talaga, hingiin natin sa business community. Kaya nga ako, minsan hindi naman ako membro ng gobyerno, pero ako, dahil bilang vlogger na sumusuporta sa Pangulo, ako napipikon Kasi nakikita ko naman yung ginagawa ng ating Pangulo. No? At nakikita ko, ang daming umiepal. No? Bakit ko sinabi ang daming umiepal? Akala nila sila yung nagsiwalat Correct. Diba? Akala nila sila yung may kinalaman o nagbigay ng impormasyon sa madlang people na yun ang sila silang bida. Sila dapat maging bida. Iniisip kasi nila, akala nila ganun kadali magpakulong. Di ba sabi nga ni BBM, hindi tayo basta-basta pwede magkaso, baka ilang buwan, mauwi sa wala, makalaya lang. Correct. Ang gusto kasi ni PBBM, kapag nagkaso, siguradong kulong yung buhayan na yun. Kung senador man yan, o congressman, yun ang gusto ni PBBM, na siguradong hindi matatalo yung ibibigay na kaso doon sa mga buhayan na yun. And just to clarify, itong statement na ito ng business group na to, 30 sila, di ba? Hindi siya ang refleksyon ng buong business community. Ilan lang yan, napakakalawak, napakaraming business groups, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito, ilan lang yan sila. Wala pa nga sa 1/8 yan wala pa sa 1/10 ng business community yan. Nagparating ng saloobin. It's just that na-highlight lang yan kasi pinapa-media. Di ba? Parang operation din ito Palawakin natin yung galit natin o yung hikayatin natin yung tao na magalit sa gobyerno na in a way, yung pinakapanawagan nila, mag-resign ng presidente. Ganun din, palitan ng presidente. Ganun din, parang ganong same principle din yan. Di ba? Kasi parang pinapabayaan mo parang lumalabas, pinapabayaan mo yung business community. Natatakot yung mga investors mabuhunan dito dahil sa corruption, etc. In-action na naman ng administrasyon yan. Paano pinababayaan kaya? Hindi ko alam puro lang sila panawagan. Yun nga, hindi ko maintindihan Paano pinababayaan? Lahat ng kilos ng Pangulo towards making these people accountable. So paano mo sasabihin na pinababayaan? Yung pagbulgar ni PBBM, lahat tayo ng Pilipino makikinabang dahil kung hindi niya binulgar yan, tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw. Malirista kaya na sinasabi ko nung mga nakaraan. Ito, definitely, without a doubt, pinakamasamang nangyari sa ating gobyerno sa kasaysayan. Especially yung magnitude ng nakuwang pera. Pero, pag natapos ni BBM, ang kanyang gusto dito, ito rin ang kanyang magiging greatest legacy. Na kahit wala na siya sa gobyerno several decades after, tayong mga Pilipino magpapasalamat pa rin sa kanya. Dahil nagawa niya, siya lang ang Pangulo na nakagawa nito, na pangalanan lahat ng matataas na politiko, matataas na politiko at napanagot. Correct. Alam mo bakit niya nagawa yan? Bakit hindi nagawa ng iba? Bakit? Kasi yung mga dating na mga naging presidente, hindi alam, kahit alam nila na may may mga nakawan dyan sa DPWH, alam nila. Hindi nila nilabanan. Kasi baka madama yung anak. Hindi katulad nga. Madama yung kumpare. Balik tayo doon sa mga... may 51 billion Balik tayo doon sa nagmamagaling Greco. Diba? Ang yabang-yabang, nung panahon niya, lagi pinapasok yung kanyang departamento, yung kanyang ahensya, Pero tanungin mo siya, sinong napakulong mo? Siya nga, sangkot sa grap Correct. Kapatid niya. Kapatid. Siya rin. Sino napakulong mo? Tapos, nagsiwalat sila ng flood control scam din. Si Digong, siniwalat niya yan. May napakulong ba si Digong? Wala. Pero ba di siya nagawa? Wala rin. Kaya puro ngak-ngak, puro salita Pero itong Pangulo natin, makikita mo, kung hindi ka lang grade 3 tulad ng mga diles, makikita mo na talagang may nangyayari. Di ba? Correct. Kasi nga, tingnan nyo tiwala kasi si Pangulo, pang-release natin ito bukas. tiwala si Pangulo Bongbong Marcos na si Sandro Marcos na yung anak niyang congressman, hindi madadawit dito. Kasi kilala niyo yung anak niya na matino at hindi magnanakaw. Kaya wala pinaprotektahan. At maging siya, sinisigurado niya na hindi darating sa pintuan ng Malacanang yung flood control issue na yan kasi wala silang ninakaw. Kaya malakas ang loob ni PBBM na ibulgar kung sino yung mga nagnanakaw na hindi nagawa ng kabila. Kasi yung kabila, although alam niya may mga nagmagnanakaw sa DPWH, hindi niya binulgar kasi baka samaan unang-una yung 51 billion. Malunista, classic example. Kanina, napanood ko yung video ni Sandro Marcos.
wherein kinikriticize siya dahil hindi daw pinondohan ng Congress yung nire-request ng Lawag City Hall, no? Yung dating mayor na 500 million worth of road malapit sa SM Lawag, no? Ni-reject niya 'yon, no? Dahil sa tingin niya masyadong overpriced, no? Pero nung finally pinondohan ni Congressman Sandro Marcos, alam niyo kung magkano nagastos? Magkano lang? 30 million tapos pulidong-pulido yung ginawa. Magkano yung unang dati? 500 million. O, biruin mo yun? So, biruin nyo, ganun kagaling si Sandro Ibig sabihin, si Sandro Marcos, hinarang niya yung proyekto dati na may 500 million yung pondo. Nire-request ng local government. Ha? 1 billion yun, pero sumunod 500 million na lang. Doon na tayo sa 1 billion. Yung pala yung una, yung original eh. Okay. Ibig sabihin, 1 billion para sa kalsada. Oo. Na nireject ni Sandro kasi sa tingin niya mahal. Oo. Ngayon, nung ginawa ni Sandro yung kalsada, magkano? 30 million. O, biruin mo naman yung natipid nun. Tapos pulidong-pulido. Hindi kaya ng mga anak nung ano yan, nung aso yan. Ay, cambio. Wala naman siya sabi yan. 51 million nga, hindi. Yun na nga di ba? Hindi alam kung saan napunta. Sige na, pupunta tayo sa next topic na. Ito, good news na naman, maging D-list, pwede nyo pong ma-enjoy ang Unified RFID system. Isa na lang po ang gagamitin ninyong card. Kung NLEX yan o SLEX yan, isang card na lang yan. Dahil unified na po. Lahat ng tollway dito sa Luzon, isang card na lang po yung gagamitin ninyo. Less hassle, mas mapapabilis ang inyong biyahe, at mas efficient yung inyong mga pagta-travel at yung mga DDS, pwede nyo na pong i-enjoy yan. Wala naman sasakyan yung mga yan. Katulad itong mga grade 3 na D-list na to, di ba? Lagi sinasabi, walang proyekto. Ito palang proyekto na eh. Correct. Di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos gusto palagi na magbigay ng convenience sa taong bayan. Katulad ng ginawa sa LRT, MRT natin. Ngayon, ito naman, RFID sa mga tollways, no? Na araw-araw, 1,000 ang dumadaan. No? Diba? So, pinapadali ang buhay ng taong bayan sa mga proyekto na ating sabihin, panoorin yung video. Dalawang account, dalawang load sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX, kaso nalimutan mo yung TPLEX. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa banding sa pamilya, at sa trabaho. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Iisang account na lang, iisang sticker na lang, iisang sistema, one RFID for all tollways. Ilulunsad din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Sa ngayon, inuna natin ang ating mga private commuter. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado, at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. This is a true Filipino spirit. One of unity, bayanihan, and pakikipagkapwa. Ganyan dapat. Serbisyo, maayos sa serbisyo. Masaya-masaya ako dyan, nabalitaan ko yan kahapon ba yan? Masaya-masaya ako kasi ako talaga unang nakikinabang dyan kasi, tama, pagbibili ng bigas, Skyway, ano yun? Ano yun? RFID. Pagbaba, NLEX, Easy Trip. Kapag wala kang load doon sa isa doon, bulilyaso ka na. Pipila ka ng mahaba. Oo, pipila ka doon sa may loadan o kaya doon ka sa may cash. Ngayon, kung isa na lang, isang card na lang dadalhin mo, balikan, wala ka nang problemahin basta may load yung card mo. Tuloy-tuloy. Kasi minsan, hihingin yung card, hindi mo nga alam kung ano ibibigay mo. Diba, gaya kay Yayam, nasa sulok pa, naka-plastic. Diba, hanapin pa ni Yayam. Tapos kumaiwan pa. Mali pa ibibigay ni Yayam minsan. Kaya makikinabang talaga kami dyan ni Yayam eh. Dyan sa ano na BBM na, isang card na lang. Yung mga companies, malaking bagay dito sa mga companies. Kasi yung mga kumpanya, centralized kasi yan. Halimbawa, yung kumpanya may 10 sasakyan, isang account lang ang ginagamit nila dyan. Dahil, di ba, iba-iba, north, south, magkaiba. Ngayon, isa na lang, unified na. Mas mabilis ang monitoring nila. Yung iba kasi minsan nakakalimutan mag-load eh. Yung isa walang load, isa meron. So, mas mabilis sa kanila kasi mamomonitor nila yan. At saka, ang hirap kabisaduhin kung ano yung card, kung saan pwede yun. Gaya nung Coastal Expressway. Anong card yun? Easy Trip yun. Di ba? Yung
Kabitex, iba na yun. Diba? Kahit magkadugtong na kalsada, magkaibang card. At saka yung paglo-load, kasi ako wala akong kotse, pero yung tsuhin ko, minsan nagpapaload sa akin eh. Sa GCash, maglo-load ka, diba? Alin ba ang load na dyan? Problema ka pa Oo nga eh. Oo. Alam mo, si Pangulong Bongbong Marcos, gusto kong pansinin na nagbigay puga siya sa dalawang titans of industry. Si Manny V. Pangilinan, si MVP, at si Mr. Ramon Ang, no? Dahil siya ang nag-request sa dalawang to na maging unified na yung... sila yung may-ari, no? Sila yung pinaka-presidente ng mga kumpanya na may-ari ng mga tollways. Pinagbigyan, no? Pinagbigyan. Alam, walang sinasabi ang ating Pangulo sa mga titans of industry natin na hindi nila pinagbibigyan. Dahil alam nila tama ang Pangulo. Correct. Diba? Kahit dahil ginagawa na sa ibang bansa eh. Ganyang klaseng unified yung tollways eh, no? So, since si Pangulo na nag-request sa kanila personally, in-implement nila. At saka consistent ito sa hangarin ng presidente, yung automation. Diba? Nasa digital age na tayo eh. I-maximize natin yung technology. Katulad din nung ginawa ng Pangulo sa MRT, LRT, diba? Isa na lang din. Yung beep card. Yung beep sa lahat na yun, sa lahat na yun. Diba? Tagal na kasi ako di naka-LRT. Alam mo, ano talaga, doon mo makikita kung gaano kaayos ang pag-iisip ng ating Pangulo eh. Kung nasaan ang puso at isipan niya eh. Nasaan ba? Nasa commuters, nasa taong bayan, yung kung ano yung magpapadali ng kanilang buhay, kung ano magiging convenient para sa kanila. Ang isang hiling ko na lang, isama na nila yung mga sa bus at saka sa jeep. Parang sa ibang bansa na isang card na lang sa lahat. Di ba? Mas convenient yan. Pwede yan. Kaso, yung sa jeep, pag medyo mahirap. Si system ang problema. Isang problema natin sa magalit sa mga konduktor sa jeep yan. Alam mo, pwede yun sa yung aircon na yung bus. Yung Egypt. Palagi ko pwede. Beep card na lang. Beep card na lang lahat. Parang sa ibang bansa, di ba? Beep card. Sa lahat, pwede mo nang gamitin. Palagay ko mangyayari yan. Hindi ko lang alam kung before PBBM steps down. Kasi pero ayok, na nasa kung di ako nagkakamali, nasa pipeline. Nararadar na yan ng DOT. Nasa pipeline na yan. Kasi maraming technology sa ibang bansa na pwede natin i-apply. Halimbawa sa Europe, ang bayad mo ron per oras o per araw. May unli use ka na sa loob ng isang araw. Nagawa nga yung GCash di ba? Sa bagay, GCash. Ganitong klaseng technology din. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Pinabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman
Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagka-Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinig ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi